summer fall camping. Last year, two tayo. Oh, and we are now going someplace. Cookie. Morning walk with Cookie. Nahatid na namin yung mga kapatid niya, yung mga kuya niya. Kaya andito kami ngayon. Lakad-lakad. Ayan, tingnan nyo, ang ganda, no? Grabe, sobrang ganda. Yung iba, tingnan nyo dito, talagang naglagas-lagas na. Pero yung iba, hindi pa naglalagas-lagas. Hindi ako papasok sa loob kasi sa loob ng forest. Tara na, Cookie. Pag tinignan nyo ahead, tignan nyo, ang daming mga dahon sa ground. O yung ibang puno may yung ibang puno may dahon pa. Yung iba wala na. Ang ganda ng ano, ang ganda ng langit, asul na asul. Kahapon pala umulan. Ayun yung geese, hindi pa sila nagmamigrate. Yan. Come on, Cookie. Ang ganda, no? Kapag green yung grass. Tapos, grabe, ang ganda. Kapag nasa loob ka ng forest, maririnig mo yung lagas-las ng dahon. Pakinggan niya. Pero ang naririnig ko ngayon yung geese. Come on. Nakapag-almusal na ba kayo? Anong almusal niyo? Ako, hindi pa ako nag-aalmusal. Kasi pagising sa umaga, tutulungan ko mag-prepare yung mga bata. Mag-prepare para kay Mushi. Pagkatapos, lakad-lakad kami ni Cookie. Tapos, konting household chores. Tapos, dun ako kakain. Actually, alam nyo, so pinapost ko, no, pag may mga dumadaan. Alam nyo, hindi ko gusto tong mga electric scooter na nagdadrive ng sobrang bilis. Tapos, hindi sila yung mga nag-aano mismo, yung mga nagdadrive, hindi sila nagpaparamdam na nasa likuran mo sila. Wala ka namang mata sa likod, di ba? Maganda ang electric scooter, makakatulong siya. Pero sana, lalo na pag yung tatawid sila sa roundabout, sana pag tatawid sila sa roundabout, bumaba sila, kahit yung mga nasa bike, bumaba sila, tapos maglakad sila. Kasi pag tumawid sila ng roundabout, lalo na pag napakaliit ng roundabout, di ba, alam niyo yung ibig ko sabihin, yung narating agad nila yung pag-ikot mo, delikado sa kanila, delikado rin sa, mas delikado sa kanila kaysa sa nasa sasakyan. Pero imagine, sa roundabout ka, bigla kang huminto. Ang mangyayari, maaari kang mabangga nung nasa likuran mo. Pagkatapos, uusog ka, mababangga yung tumatawid. Hindi rin maganda talaga yung roundabout sa mga pedestrian. Alam nyo ba, nung bata pa yung mga anak ko, lagi kaming nandito. Lalo na nung pandemic. Napakaganda ng lugar na to, tignan nyo. Pero wala na kasing mga dahon yung puno eh. Ay, may vlog pala ako. May vlog ako dito na, tawag dito. Nagpunta ako na snow. Nagpunta kami rito, snow. Frozen yung tubig dito. Ipapakita ko sa inyo.
Eto siya. Napakatahimik. Frozen to nung nag-vlog ako. Yan. So dito, catch and release. Pwede kang mag-fishing, pero ano mo, tawag dito. Pwede kang mag-fishing pero dapat pakawalan mo. Ang ganda, no? Napakadaming matatahimik na lugar dito sa amin. Come on, Cookie. Come on. Nakita si Cookie ng aso. Salamat sa Diyos. Napakarami niyang biyaya na pinagkaloob sa atin. Maganda ang panahon. Nakakapaglakad tayo. Nakakarinig tayo. Nakakita tayo. Kung may problema man, kaya natin yan. Hindi naman sa lahat ng panahon may problema tayo, di ba? Nagbabago-bago. Parang panahon din yan. At tinanggal na nila yung mga bulaklak dito. Kasi ganun pag fall, pinuputol nila. Tignan natin kung may isda. May isda ba? Si Cookie? Wala akong makitang isda. Napakaganda ng sikat ng araw. Sobrang sikat na sikat talaga siya. Actually, hindi ko kayo nakikita. Kasi sobrang masikat ng araw. Ang ganda ng paligid. Napakaganda. Maglakad-lakad ka. Marerelax yung isip mo. Parang si Cookie, ay, may rainbow yung reflection ng tubig. Hindi ko alam kung nakaka-capture sa camera. Magandang araw po sa ating lahat. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po pala sa mga bagong subscribers, sa mga bagong viewers natin. Maraming salamat po. Welcome to the channel. Ako po pala si Divina Robertson at nakatira dito sa Canada. Married to my Canadian husband, mom of twin boys na si Lance at si Lincoln. At fur mom din ako, etong makulit na baby na si Cookie. Yan. Alam niyo po ba, noong pandemic, halos lagi kaming nandito. Pagkatapos ng online school ng mga bata, lagi lang kaming nandito. Nangingisda kami o kaya doon kami sa may bandang forest, doon sa loob ng forest. Magdadala ako ng buggy nila, magpipiknik kami, ganun. Upo tayo dito. Ay, napakaganda talaga, oh. Nag-picture ako. Ang ganda kasi. Ayun, doon yung pinanggalingan ko. Nandoon ako kanina. Dapat pala, nagpunta ako rito nung umpisang-umpisa pa lang ng fall para mas nakita niyo yung ganda. Kaso naglugas-lugas na tong ibang mga puno. Meron pa naman iba na may mga ano pa. Eto pala, makwento ko sa inyo tong birch tree. So, dito sa lugar namin, no, bihira ka nang makakakita ng birch tree. Di ba sa Pilipinas, naalala niyo yung commercial, birch tree, it's everybody's milk. Nagbalik tanaw, batang 90s ka ba? Kaway-kaway tayo sa mga batang 90s. So, ang kwento ng asawa ko, nung bata siya, nagkaroon ng disease yung birch tree. So, parang sa tao din, nagkahawa-hawa. Kaya yung ibang birch tree talaga, bihira ka na talagang makakita dito sa lugar namin ng birch tree. Kaya maganda talaga na pag nagtatanim ng puno, parang sa mga neighborhood, di ba? Dito sa amin kapag may bagong gawang neighborhood, iba-ibang uri ng puno yung itinatanim. Kasi may sense naman siya kapag nagka-disease yung isang puno, hindi lahat, dahil iba-ibang variety, hindi sila ganun agad magkakahawa-hawa.
Parang tong birch tree na nagkahawa-hawa. Pero napakaganda niya, no, na yung birch tree. Kapag ka pa-end na ng fall, yung bark ng birch tree, parang mag-aano na siya, parang magpipeel off. Ganon. Pero ngayon, ang ganda niya. Puting-puti, tapos yung dahon, dilaw. Tapos katabi niya tong pine tree. Diba? Salamat sa Diyos sa mga squirrel talaga. So, ang squirrel, gusto nilang kuhanin yung mga bulb ng tulips, yung mga crops. Gusto rin nilang mga tikman yung mga crops ng mga nagtatanim. Pero, isa sa mga ginagawa nilang napakaganda na nakakatulong sa nature kasi nag-iimbak sila ng mga pine nuts. Tapos, pag inimbak nila, hindi na nila minsan nahahanap yung ibang inimbakan nila. Kaya dumadami ng bonggang-bongga tong mga pine tree. Si Cookie. Napakaganda talaga ng panahon. Ay, ang ganda pala nitong planter na katabi ko. Tapos, eto naman yung willow tree. So, yung ibang tao tulad ng asawa ko ay nagkakaroon ng allergic reaction sa willow tree. Ako naman, nagkakaroon ako ng allergic reaction sa maple tree, sinulat ko siya, ang dami niyang puno, puro native tree dito sa Canada. Yun. Kaya marami akong gamot kasi hindi lang sa nature ang allergy ko. Marami pang iba na nagkaroon lang ako dito sa Canada. Anyways, makwento ko pala sa inyo. Kung nasa tabi kayo ng pine tree o kaya yung pagka nirab nyo sa daliri yung ganyan, lalong lalabas yung bango niya. Napakabango. Bangong nature. Ganun yung niya. Videohan ko nga si Cookie. Sobrang ni Cookie. Sobrang niya talaga, oh. Kalmado niya, tahimik niya. Gusto ko palang ipakita sa inyo itong puno na to. Ang tawag dito ay Ginkgo biloba. Opo, tama ang inyong narinig, Ginkgo biloba. Yung medicinal na nakikita nyo sa mga sa butika, yung ganon. Eto siya. So, pag fall na, ang Ginkgo biloba ay nagkakaroon ng, hindi ko alam kung nakikita nyo kasi sobrang liwanag eh. Nagkakaroon siya ng parang yung parang ubas, ganun, isusum ko. Ayan. So, sa stem niya mismo, yung parang ubas na kumpol-kumpol, ang dami niya. Etong isang ginkgo biloba, hindi ko alam kung bakit siya mas matured kasi itong isang puno. Ang dami-dami niyang bunga, hitik na hitik siya. So, kapag ka summer, ang ginkgo biloba ay berde ang dahon. Kapag ka naman ganito ng fall, na giging parang dilaw na yung dahon ng ginkgo biloba. Kung ako may bakura na napakalaki, tataniman ko ng ginkgo biloba kasi napakaganda niya. Nakaka-relax siya tingnan. Ayan, baka dito makita nyo yung bunga ng ginkgo biloba. Nag-iba ako ng area kasi sobrang liwanag eh. Hindi ko talaga alam kung nakikita siya. Pakaganda ng langit, no? Actually, nung una kong nalaman na ginkgo biloba pala to, na-amaze ako. Sabi ko, ha? Napakatandang puno na ng ginkgo biloba. Diba? So, sobrang amazed na amazed talaga ako.
So, dito pala ay yung mga ginkgo biloba na puno, isa sa mga tinatanim nila na pangkaraniwang puno mo lang na makikita, lalo na sa mga park. Ayan, daming bunga ng ginkgo biloba. So sa ground, kung makikita nyo, ganito yung bunga ng ginkgo biloba. Pagkatapos, ito yung dahon niya. Mukha talaga siyang pamaypay. Ang ganda niya tignan. Ayan, katabi natin ang punong ginkgo biloba. Napakaganda niya. At dahil mahangin sa oras na to, nakaka-relax yung tunog. Mag-picture tayo sa tabi ng ginkgo biloba. Ay, gusto kong isama si Cookie sa picture saglit. Ayan, Cookie, tumingin ka. Magpipicture tayo sa tabi ng ginkgo biloba. Cookie! Huwag mo akong pahirapan, Cookie. Yay! May picture na tayo, Cookie, sa tabi ng ginkgo biloba. Cookie! Cookie, here. Ayan na, Cookie, may picture tayo sa tabi ng ginkgo biloba. Mag-wish ka na, Cookie. Mag-wish tayo, ah. At kayong mga nanonood, sabay-sabay tayong mag-wish sa ipikit natin ang ating mga mata. Kung gusto nyo, titigan nyo yung ginkgo biloba at magsabay-sabay tayong mag-wish. Wish na tayo. Yay! Huwag yung sasabihin yung wish nyo, ah. At magkakatotoo yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero magkakatotoo siya. Basta realistic wish lang, ha? Okay. So, back to lakad-lakad na tayo. Buti na lang si Cookie. Buti na lang talaga ang aso namin maliit. Madaling bitbitin. So, lakad-lakad na tayo. Kapag picture na tayo sa tabi ng ginkgo biloba. So, eto namang uri ng pine tree na to na pupuntahan natin. Hindi siya yung straight na nakatayo. Para siyang fairy tale na pine tree. Ikot ko para makita nyo. Ayan. Ayan. Para siyang fairy tale na pine tree. May design talaga. Hindi siya tumutubog straight. Pinutol nila yung ibang part. Lakad pa tayo. Ayun, nakikita ko pa rin yung ginkgo biloba. Tapos ito yung pine tree na sinasabi ko. May nagmumo kasi ng loon doon eh. Gusto ko sana kayong dalhin over there. Kaso, excuse me. May nagmumo ng lawn. Naririnig ko siya. Masisinghot ko lang siya. Pagkatapos, lalo kong ma-allergy. Parang ayokong dumaan dito. Daan na lang tayo sa kabila, Cookie. Lumapit na ako dito sa birch tree para makita niyo na up close. So, ganito yung niya, yung bark niya, ganyan. Tapos, para siyang nagpipino. Ayan. Kapag kaganyan ang bark, maganda yung pang ano, yung pag nagpapaapoy ka. So, kanina nandoon, umikot na pala kami ni Cookie, malayo na yung narating namin. Kanina, andoon kami sa other side, doon sa may bridge. Ngayon, dito na kami, sa side na to. Perfect na perfect yung panahon. Kung gusto mong maglakad-lakad, napaka-perfect niya kasi tama lang yung lamig niya. Hindi pa siya ganon, sobrang kalamig.
Ito naman yung maple tree. Nagpalit na rin siya ng kulay. At maririnig niyo yung lagaslas ng dahon. So, yung mga puno na yun na makikita nyo, nung pinaka-unang-unang umpisa pa lang ng fall, nag-ano na siya tawag dito, nagpalit na yung mga dahon ng kulay. Tapos dahil nga nag-ulan ng ilang beses, nagtanggalan agad yung dahon. Ganun talaga dito kapag fall, yung mga dahon niya, what do you call this? Pag fall, yung weather nag-iiba, nag-uulan siya. Ganun siya talaga. Expect mo na pag fall, nag-uulan siya. Hindi araw-araw, pero paminsan-minsan nag-uulan siya. Uwi na kami ni Cookie. Dami na naming nalakad. Ay, papakita ko pala sa inyo to. Etong, napakaganda rin ito. So, kapag fall, nagkakaroon na siya ng red berries. Pagkain ng ibon. Sa personal, kapag ka nakita nyo, napakaganda niya talaga. Ang ganda niya. Very decorative talaga siya. Ayan. Si Cookie, kapag ka may nakikita siyang ibang aso, natataranta siya. Hindi na siya gumagalaw. O, balik na tayo. Napakaganda talaga ng ulap po. Tara, balik na tayo. Kaya dito, sa lugar na to, kung matanda ka, tapos gusto mong maglakad na araw-araw, ang ganda niya kasi semyentado. Pagkatapos, tahimik. Tara na, Cookie, uwi na tayo. Na-enjoy mo ba, Cookie, ang lakad mo? Tara na. Pauwi, ito yung view na lalakarin ko. Noon pala, lagi akong lumalakad patungo dito. Kaso, sa dulo na yon may bahay. Yung aso nila laging nasa backyard. Iniisip ko, kasi laki ng aso eh. Iniisip ko, baka yung aso kayang tumalon. Kasi mababa yung fence. Hindi siya yung kahoy na fence. Yung nakita niyo na na bakal na fence. Mababa lang siya. Eto, paakyat. Maganda to, challenging, nakakahingal. Maano yung natin. Masanay tayo maglakad. Actually, araw-araw naman. Araw-araw naman, ang layo ng nilalakad ko kasi si Cookie. Kaya kung gusto niya talagang ma-exercise, bili kayo ng aso. Kasi araw-araw,